Gusto silang paikop ng Five Dragon Union. Inatake nila ang mga residente ng mahusay na trade union, sinusubukang magtakda ng mga bitag mula sa lahat ng panig. Ngunit salamat kay Sai, nagawa nilang lutesin ang sitwasyon, kahit na hindi alam kung ano pa ang kanilang gagawin upang ilagay ang mga spoke sa mga gulong. Sa kabila nito, hindi ka pani-pani walang matutuwa ang dalaga na malaman na malapit na niyang makita si Soyo. Nang marinig ito, hiniling ni Soyo sa amo na sabihin sa dalaga na bibisita siya sa lalong madaling panahon. Idinagdag niya na mahal siya nito, ngunit mayroon siyang mga bagay na dapat gawin na kailangang tapusin, kaya kailangan niyang maghintay ng kaunti pa. Kung ganoon, sabi ng may-ari, na naiintindihan ng bata, tiniyak niya sa kanya na ipapasa niya ang lahat sa binibini. At tinanong si Soho kung saan siya pupunta. Sumagot si Soyo na aalis siya bukas papuntang Anhai Province, at kapag tapos na siya doon, pupunta siya sa Soho. Nagpasalamat siya sa kanyang amo dahil pumayag siyang alagaan ang mga bata. Master Dan, siya ang hinihintay ng young mistress sa loob ng 10 mahabang taon. Idinagdag ng master na siya ay espesyal. Napakalaki ng kanyang kapangyarihan na marahil ay walang ibang may ganoong kapangyarihan. Gayunpaman, naisip ito ng may-ari at ipinagpalagay na kung talagang pumunta si Master Dan ng Goryo dito, tiyak na dumaan siya sa Yuning Province. At kung iisipin mo, ang oras ng kanyang pagdating ay kasabay ng pagpapakita ng hindi kilalang Diyos ng digmaan sa lalawigan ng Liaoning, at siya ay sinamahan ng isang matanda mula sa Gaiban. Kung ang insidenteng ito ay konektado kina Muyong at Gaiban, maliwanag kung bakit ginagawa ni Gaiban ang lahat para hindi kumalat ang chismis. Ang God of War ay isang taong madaling nalutas ang hidwaan nina Moyon at Dario. Ang taong ito ay may kakilakilabot na background na ang kanyang hitsura ay hindi nakapagsalita sa lahat. Sa wakas, nakuha na ng master ang lahat. Hindi mo siya pwedeng maliitin. Sabi niya sa sarili, para siyang nagdala ng bagyo sa buong kontinente. Pagkatapos nito, nag-isip siya kung ano ang susunod nilang gagawin, at nagpa siya na dapat nilang sabihin sa batang may bahay. Dahil sa sobrang kaba, kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga damit sa kanyang kamao at sinabing, si Master Dan talaga ang Diyos ng digmaan. Mayroong 5 magagandang lawas sa kontinente, Pu, Yang, Dong, Tinghong, Ji, So at Thai. Usap-usapan na ang huli ang pinakamaganda sa lahat. Ang lawa ay puno ng mga isla at mga taluktok ng bundok. Para sa isang lalaking nakatayo sa isang bangka, walang mas maganda kaysa sa tanawing ito. Ang landscape na ito ay nasa perpektong pagkakatugma sa kapaligiran sa kontinente. Pagkaraan ng ilang sandali, narating niya ang Scilly Island, isa sa pinakamaliit na isla sa Lake Tai na kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa lugar na ito. Ngunit sinasabing ang mga tirahan ng pinakamaimpluwensyang tao ay matatagpuan sa hindi mapupuntahang sulok na ito. Madali para sa mga black traders na makakuha ng kapangyarihan at kumita ng pera dahil maaari silang makipag-ayos ng malaya sa lugar na ito. At sa harap nila ay nakatayo ang pinuno ng black traders. Lahat ay yumuko sa harapan niya at agad na lumuhod. Sa sandaling makita siya, binabati nila siya ng may paggalang, hakbang-hakbang. Naglalakad siya sa pagitan nila, nakikinig sa kanilang mga pagbati. Tinatahak niya ang mahabang landas na ito at dumiretso sa loob ng tirahan. Sa isang sandali, mayroon ng usapan sa loob tungkol sa ulat, ang kita ay tumaas ng 30%. Nabanggit niya na ito ay maaaring hindi mukhang isang mahusay na resulta, ngunit ibinigay ang lahat ng mga paghihirap, nangangahulugan ito na ang pinakamahusay na resulta ay nakamit. Gayunpaman, mayroong isang malinaw na pagwawalang kilos ngayon, kaya mas maraming pagsisikap ang kailangan. Dagdag pa niya at nagtanong, ano ang iniisip ni Master Cham tungkol dito? Sumagot siya na ito ang kaso para sa kanilang sangay, at nabanggit na ang kanilang kita ay tumaas ng 40% kung hindi dahil sa mga kaganapan na may kaugnayan sa mahusay na trade union. Ang kita ay maaaring mas mataas pa, ngunit maaari lamang nilang tanggapin ang mga resulta na kanilang nakamit. Ang malaking trade union ay palaging isang hadlang para sa kanila. Ito ay may malaking pagpopondo at mabilis na lumalawak ang impluwensya nito sa mga teritoryong orihinal na pagmamay-ari ng black traders. Kaya naman nawawalan sila ng lupa. Sumang-ayon ang pinuno ng black traders at idinagdag na may dapat gawin tungkol dito. Tinanong niya ang guro, ano nga ba ang ibig niyang sabihin?
Ang sagot ay hindi lamang ang dakilang trade union ang maaaring makapinsala sa kanila. Siyempre, ang lahat ng umiiral na mga unyon ng manggagawa na kailangang harapin ang kompetisyon ay humahadlang. Sa makatuwid kailangan nila ng suporta mula sa labas upang makayanan ito. Sinabi pa ng pinuno na narinig niya na ang kanyang mga tao ay nagsagawa ng ilang aksyon laban sa malaking trade union, at hanggang ngayon ay wala pa ring resulta, ngunit sa sandaling malagpasan nila ang krisis, makakatanggap sila ng magagandang gantimpala mula sa mga pagkilos na ito. Pagkatapos noon, tinanong niya kung may nakarinig sa audience tungkol sa isang lalaking tinatawag na God of War. Ang ulo ay nagsimulang sabihin sa kanila na ang isang insidente ay naganap kamakailan. Ang buong Nguyen clan ay nabura ilang araw na ang nakalipas. Nakatanggap din siya ng mensahe mula sa Shaanxi province na nakatakas si Yamsaek. Nang marinig ito, hindi makapaniwala ang mga naroroon, dahil parang siya na raw ang hihirangin na. Pinuno, nawala ba talaga siya? Gayunpaman, narinig ng ulo na ang mga pangyayaring ito ay may kaugnayan sa lalaki na binyansagang God of War. Malamang, itong God of War ang tumalo kay Yamsaek, hindi lang siya, kundi pati na rin ang Blade of the Underworld Demon at ang dakilang mamamana na lahat ay nahulog sa kanyang mga kamay. Sinabi ng ulo na wala siyang pakialam kung sino ang kanyang nakipag-usap. Ang higit na nag-aalala sa kanya ay ang mga paninda para sa Five Dragon Union ay nawala ng walang bakas. Ito ang talagang nakakabahala at maaaring makasira sa kanilang reputasyon. Sinabihan siya na naunawaan nila ang kanyang alalahanin at nangakong titingnan ito, na inaako ang responsibilidad na alisin ng Diyos ng digmaan na ito. Dahil hindi malayo ang lalawigan ng Shaanxi sa kanilang sangay, tiniyak nila sa kanya na sisiguraduhin nilang mag-iimbestiga ng maigi. Sinabi rin niya na hindi siya makapaniwala na may nang-ahas na tumawid sa Black Traders at sa Five Dragon Union ng sabay, at nangakong babayaran siya. Sino ang taong ito? Saan siya galing, at ano ang kanyang mga kahinaan? Nangako siyang malalaman ang pagtingin sa ulo. Sinabi ng ulo na palagi niyang tinutupad ang kanyang mga inaasahan at hinihiling na malaman ang tungkol sa kanyang nakaraan, kung sino siya, kung ano ang kailangan niya at kung ano ang plano niyang gawin sa susunod. Kung siya ay naging kapaki-pakinabang, dapat siyang makipagtulungan sa kanya, at kung, sa kabaligtaran, siya ay naging walang silbi, dapat niyang alisin siya sa lugar. Ito ay nagtatapos sa talakayan ng God of War. Mansangra ang tamang lugar. Naroon si Soyu, at sinabihan siya ng matanda na tumingin sa paligid, kahit na hindi pa niya ito nagawa noon, at sa totoo lang, hindi pa siya nakakapunta sa ganoong lugar. Biglang nasa harapan niya, may narinig siyang sigaw na may mainit. Dalawang tao ang nanananghalian at sinabing alam nilang masarap ang pansit, at ang isa naman ay nagsabi na siya ang dapat magpasalamat sa lahat ng tumatangkilik sa kanyang pagkain. Ang isang poster ay nakasabit sa malapit na may mga salitang, handmade noodles ang pinakamahusay sa mundo. Gutom na si Soyo, at umiikot na siya sa loob dahil hindi pa siya kumakain simula umaga. Saglit lang, umorder siya ng isang bahagi ng pansit. Makalipas ang ilang minuto ay nasa mesa na niya ang pansit. Kinuha niya ang chopsticks at inabot ang bibig niya. Nabaling ang atensyon niya sa lalaking katabi niya. Pandak ang lalaki, may puting benda sa ulo at may bigot sa ilalim ng ilong. Nakaupo siya sa isang upuan. Ang sopas at noodles ay perpektong luto, napakasarap. Ang mga salitang ito ay nagpaangat ng tingin sa kanya dahil siya ay isang kusinero. Nagpa siya si Soyo na magsimula ng isang pag-uusap at sinabi sa lalaki na narinig niya na ang pinakamasarap na pagkain pagkatapos ng sigusop ay pansit na sopas, at tama siya. Dahil sa kanya, sa wakas ay nasubukan niya ito. Sumagot ang lalaki na natutuwa siyang nagustuhan niya ito at binati siya ng masarap na pagkain. Ikinatuwa ng chef na ang kanyang ulam ay lubos na pinahahalagahan ng panauhin na nagawang pahalagahan ang kalidad ng kanyang pagkain, lalo na ang huling bahagi. Ang huling bahagi ay isinasara mo. Tanong ni Sai, binanggit na ang kanyang noodles ay walang alinlangan na napakasikat. Sumagot ang lalaki na dinobol ng may-ari ang upa, at gaano man kamahal ng mga tao ang kanyang pansit, hinding-hindi sasagutin ng pagmamahal na iyon ang kanyang mga gastos. Sinabi niya ang kanyang kwento na ginagawa niya ang kanyang negosyo sa buong buhay niya dahil nagdala ito sa kanya ng hindi kapani-paniwalang kaligayahan kapag ang mga tao ay masaya na subukan ang kanyang pagkain. Ngunit hindi na niya naipagpatuloy ang aktibidad na ito, dahil halos lahat ng bagay sa Mansangro ay kay Yamsaek,
at walang nang ahas na kalabanan siya. Sinabi ni Soyo na maaari niyang ipagpatuloy ang pangangalakal dahil nabalitaan niyang umalis na si Yim sa Taiwan. Ngunit sumagot ang Kusiniro na baka babalik siya, dahil kahit iniwan niya ang kanyang ari-arian ay nandito pa rin. Biglang may yabag ng babae sa tabi nila, at sinabi ng babae na kaya niyang ayusin ang lahat gaya ng sinabi ni Master Dan, dahil ginagarantiyahan ng Mount O sect na hindi na siya guguluhin ni Yang. Lumingon si Sai at nakita ang dalaga. Nag-order siya ng isang serving ng noodles, at nagdagdag ng magalang na pakiusap. Sa sandaling iyon, napangiti ang Kusiniro nang marinig na binanggit niya ang Mount O sect at sinabing ngayon ay maaari na siyang magpatuloy sa pagtatrabaho. Inaya niya ang dalaga na maupo at sinabing malapit nang maging handa ang kanyang order. Umupo siya sa tabi ng lalaki, at nagpasalamat sa kanyang ginawa, dahil tinulungan niya siya sa mga paghihirap. Ngunit sumagot siya na siya ang dapat na magpasalamat sa kanya, dahil salamat sa kanya at sa mga tagasunod ng Mount O sect, na iligtas nila ang dakilang trade union. Itinuon niya ang pansin sa kanyang asul na paru-parong anteng-anteng. She then remarked na parang kilala niya ang may-ari ng anteng-anteng. Ipinunto niya na ang binibini ay nagtitiwala lamang sa mga taong malapit sa kanya, kaya paano niya ito kilala? At sa pagkakaalam niya, kahit sa Iron Union, 3 lang ang pinagkatiwalaan niya, at kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa mga anteng-anteng na ito. Kung Soyo ang ibig mong sabihin, oo, kilala natin ang isa't isa. Sabi ng lalaki, idinagdag na magkakilala na sila mula pagkabata. Yun ang naisip ko. Sumagot ang dalaga, pero mahigit 10 taon na ang nakalipas. Nagpatuloy ang lalaki, idinagdag na hindi niya akalain na naaalala siya nito. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ng dalaga na sigurado siyang naaalala pa rin siya ng So. Sinabi rin niya na ang kabanata ay nagpapaalala sa kanya na naaalala niya rin siya, at ang kanilang pagkakaibigan ay napakahalaga sa kanya. Sa anumang kaso, tinupad niya ang kanyang pangako na itatag ang pinakamalaking trade union sa Changwon. Sinabi ni Soyo na ngayon ay oras na para tuparin niya ang kanyang pangako maraming taon na ang nakalilipas sa Goryeo. Noon sa kabundukan, sinabi ni Soyo na kapag umakyat sila sa tuktok, makararating sila sa tirahan ng matalino at marangal na tao, isa, sa 3 bathala. Dahil alam nilang darating siya, siguradong hinihintay siya ng iba. Ang bawat isa sa kanila ay may mga espesyal na kakayahan. Gaano man kahusay ang kanilang mga kasanayan, walang makakapantay sa mga lokal na martial artist. May isang pagkakaiba lamang. Ang martial arts ng kontinente ay naglalayong palaganapan ng impluensya at kapangyarihan ng mga alyansa, habang ang martial arts ng mga lupaing ito ay nakatuon sa pansariling interes. Ito ay dahil mahirap para sa pamahalaan na sakupin ang mga lugar ng probinsya, at ang mga lokal ay napapailalim lamang sa kanilang sarili. Ang Goryeo, sa kabilang banda, ay napakaliit na hindi maaaring magkaroon ng mga lugar na nakatakas sa impluensya ng sentro. Mula sa pambansang pananaw, ang pagkakaroon ng makapangyarihang sandata upang ipagtanggol ang sarili sa mahihirap na panahon ay mahalaga, ngunit sa panahon ng kapayapaan, ito ay nakapipinsala. Sa dulo ng ang kanyang talumpati, sinabi ng master na mas mabuting magpahinga na ngayon at ipagpatuloy ang paglalakbay bukas. Hiniling niya sa bata na maghanda. Umupo si Soyo sa tapat niya at sinabing naiintindihan niya. Sa sandaling iyon, isang maliit na batang babae ang tumakbo sa kanila. Sumisigaw na ito ay totoo, na hinampas ang kanyang kamay sa mesa. Nilingan niya ang kanyang kuya. Pagkatapos ay sinabi niya na narinig niya na may mga tao na may iba't ibang kulay ng mata sa kanluran, at iginiit na ito ay totoo. Tinawag niyang napakaganda ang mga mata ng bata. Nagulat si Soyo nang makita siya at tinanong kung sino siya, ngunit patuloy niya itong binomba ng mga tanong. Nagtatanong kung taga-Goryeo siya, taga saan siya, at bakit iba ang kulay ng mga mata niya. Dahil pareho silang taga-Goryeo, tinanong din niya kung magkapareho ang kulay ng mga mata ng mga tao sa kanyang nayon. Nilingan ng amo ang babae at tinanong siya kung kailangan niya ng anuman, tinawag ang kanyang maliit na babae. Lumingon ito sa kanya at tinanong din ang kulay ng mata nito, tinawag silang maganda. Pagkatapos ay naalala niya kung bakit siya narito, at sinabi na siya ay dumating upang kumain at magpahinga kasama ang kanyang lolo, ngunit dahil wala ng mga upuan, tinanong niya kung tutol sila kung umupo siya sa tabi nila ng may kaunting sorpresa. Lumingon ang bata sa Panginoon, sumagot siya na marami pang puwang para sa dalawa sa bench na ito,
at iminungkahi na gawin niya ang gusto niya.